Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos nagkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita yun ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama, dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupuan lahat. Isang mabiyayang Huwebes po ng hapon sa inyong lahat. Bisperas na uli ng Biyernes. Mamaya meron tayong healing mass. At bukas makiki-birthday tayo. Merong may birthday bukas. Kumusta na ho kayo? Okay naman. Okay, sige. Nakakaagwanta pa ho ba? Agwanta. Kaya pa. Paano na po ninyo nakikita ang inyong sarili sa gitna ng pang-araw-araw na digmaan ng mga kabiguan at mga tagumpay? Oh, wow. Pang-araw-araw na digmaan ng mga kabiguan at mga tagumpay. Maaaring karamihan po sa atin dito, kung hindi man lahat, ay nakatikim na ng kabiguan. Ano ho? Sabi nga, you have one job. You have one job. Palpak pa. Pumalpak ka pa doon sa isa mong trabaho. Dumadating yan eh. Yun na ang trabaho mo, araw-araw, tumanda ka na doon, pero dadating ang point na papalpak ka pa rin. Kahit yung mga perfectionists, hindi po exempted sa pagpalpak. Maging yung perfectionism is an imperfection. At some point, mararamdaman nating parang tumutumal. Alam na alam to ng mga nagtitinda, matumal. Nalulugi kung minsan. Parang napakarami na nating pinuhunan. Yung return ng investment natin, parang wala pa rin. Sabi nga ni Simon Pedro, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli." Hanggang sa luluwag ang ating kapit, kakalas tayo.
panghihinaan ng loob. Hanggang sa dumating na ang punto na makasabi tayo, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Pero hindi po kabiguan ang makapananaig sa atin dahil naririyan po ang mahal na poong Jesus Nazareno. Nakahandang iabot lagi ang kanyang kamay. Sa tulong niya, ang hinagpis natin o yung ating exasperation ay nagiging pagdiriwang o celebration. From exasperation to celebration. At mula sa ating kahinaan, tinuturuan niya tayong humugot ng bagong buhay at kalakasan. Kinakailangan lang po nating tanggaping minsan nga sa ating buhay, nagapi tayo o natalo tayo ng sarili nating kahinaan. Magkakaroon po tayo ng upper hand sa ating kabiguan pag natutunan na po nating yakapin ito ng buong buo. At kung paanong nagtiwala sina Simon Pedrong makakahuli sila, pag sa malalim sila naghagis ng lambat doon sa laot, gayon ding hinihikaya tayong makipagsapalaran tumugon sa kanyang tawag. Dati na tayong nabigo at nalugi. Ano pa bang mawawala? Siguro ay ang ating kawalang pananalig, yun po ang mawawala. Bunsod nito, minamahal kong mga kapatid, lalakad tayo sa buhay ng bit-bit ang pananalig na ito. Dahil kung paanong minsan na tayong pinanghinaan ng loob, minsan na ring pinalakas ang ating pananampalataya na siya ring sa ating magpapabanal. Sa espiritu ng pagtanaw ng utang na loob at pasasalamat, ang karaniwan nating ginagawa sa pang-araw-araw nating buhay ay maaari po nating iukol sa Kanya. Siya na nagbigay sa atin ng lakas. Ito ang pagsumikapan natin araw-araw. Ang pamumuhay ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Lalo pa tayong sasagana sa mabuting gawa, sabi nga ni Apostol Pablo, at lalawak ang ating pagkakilala sa Diyos. Idadagdag ko na, lalalim pa ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ipagpatuloy din po natin ang pagdadalanginan sa isa't isa upang masaya nating mapagtiisan ang lahat ng bagay. Ito po yung sinasabi natin noong Biyernes, kung tayo po magkakasama sa misa, na habang ine-endure natin ang buhay, habang inaagwantahan natin ang buhay, ay ine-enjoy na rin natin ito. Hindi po kasi ito inversely proportional o ganap na magkabaligtad. Maaari po silang sabay na maranasan sa buhay. Depende sa ating pagpili. At kung makakapagdesisyon po tayong matibay, tandaan po nating ang malalim na kaligayahang ating tinutukoy ay hindi umiiral lamang pag wala ng kalungkutan o kabiguan. Naghahari po ito sa kaloobang mapagpasalamat. Pagpapasalamat dahil minarapat niya tayong mapabilang sa kanyang mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan.